So magandang gabi po sa inyo lahat at ngayon pa lamang nagpapaabot po kami ng aming taus-pusong pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyo pong pagbibigay panahon na makasama namin sa Midweek Bible Study. Marami pa kayong sana dapat gawin pero pinaglalaanan po ninyo ng panahon na makasama po namin kayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa yung isinare ko po nung Sunday, pagpapatuloy ko po. At ang ginamit ko pong talata ay Santiago, Kabanatang 5. At babasahin po natin yung talatang 7. Sa Tagalog na po, diretso na po tayo sa Tagalog. Hallelujah. James chapter 5, beginning verse 7 hanggang verse 11. Sa Tagalog po. So, ang kausap po dito ay mga kapatid. Amen? So, tayo po ang kinakausap ng mga talata na ating babasahin. At ang sabi po, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. At ang panawagan po sa atin ay patuloy po tayong magtiyaga. Ano man ang mga pagsubok na dumaraan at dumarating sa buhay po ng bawat isa, ang ating pong panawagan ay magpakatatag, magtiyaga, at matutunan po nating magtiis. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Lagi ko ang sinasabi na huwag tayong mapabilang sa mga umaayaw at napapahamak. Sa halip ay mapabilang tayo sa nagpapatuloy at naliligtas. Sabihin po natin sa ating katabi, mapabilang tayo sa mga nagpapatuloy at pinagpapala. Huwag tayong mapabilang sa mga sumusuko at umaayaw, tumatalikod at napapahamak. So yan po ang panawagan po sa atin. Mga kapatid, magtiyaga tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kung kailan yung pagdating ng Panginoon, siya lang ang nakakaalam. Sabi nga, maging ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus, ay hindi alam kung kailan yung takdang panahon ng kanyang pagbabalik. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. Subalit, kitang-kita po natin ang mga palatandaan, ang mga senyales sa kalawakan, sa karagatan, at sa kapaligiran na malapit na pong totoong dumating ang ating Panginoon. Samot-saring mga palatandaan, ang sabi nga, yung obvious is given and what is given is obvious. Parang nagiging very obvious na po na talagang malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. At minamatyagan ang pagpatak ng ulan. So inihambing ni Apostol Santiago ang isang nilalang na nagtitiyaga sa isang magsasaka. Totoo naman po yan, no? Yung magsasaka, o merong isa sa maraming occupation o vocation na nagre-require ng patience, perseverance at endurance, ay ang magsasaka. Mapapansin mo sa magsasaka, magtatanim siya, pagkatapos maghihintay na lang siya ng buong sikap at buong tiyaga sa panahon ng kanyang pag-ani. Apo, hindi biro ang magtanim. Diba, meron tayong kanta na magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Santa Clara. Iba pala yan, iba pala yan. Sabi po, dapat din kayong magtiyaga.
So ang panawagan po ay sa bawat isa sa atin. At sabi po, dapat din kayong magtiyaga. Ikaw, ako, bawat isa sa atin, lalo na tayo pong mga inabot ng mga huling panahon, itinuturing na mga anak ng Diyos, ay inaasahan, ang sabi po, ginamit yung salita na dapat. At ang salitang dapat ay walang options. Wala kang no choice. Wala kang no choice. Ibig sabihin, dapat. At ito ay inaasahan sa iyo at sa akin na tayo po ay magpahayag ng pagtitiyaga. Sabihin mo nga sa iyong katabi, dapat din kayong magtiyaga. Amen. Tapos, ang pagtitiyaga, may ganitong elemento. Tibayan ninyo ang inyong loob. So, ang taong matyaga, pinagtitibay ang kanyang loob. Ang taong matyaga, hindi pinanghihinaan ng loob. Kundi ang taong matyaga ay nagpapakatibay at nagpapakatatag ng kanyang kalooban. Kahit ano pang sumapit na pagsubok, kahit ano pang mga problemang maranasan, iba-iba naman ang problema talaga ng tao, at ang tao naman ay totoong makakaranas ng pagsubok at problema sa araw-araw. Ang panalangin ko nga lamang ay sana mas marami yung panahon ng pagpapala kaysa sa panahon ng paghihirap at pagsubok. Diba? Hallelujah. Ang prayer ko po, hindi naman natin may iwasan ng pagsubok, pero mas masarap yung mas maraming pagpapala at biyaya kaysa sa mga pagsubok. Amen? Hallelujah. Sa Bible, binanggit ko nga nung Sunday, merong evil day at merong good days. Merong evil day. Hindi natin may iwasan na sa buong 7 araw ng isang linggo, merong araw na parang nagkamali ka ng bangon sa iyong higaan at hindi maayos yung iyong araw. Merong evil day. Pero mas masarap yung kahit may evil day, mas masarap yung many good days. Sa 7 araw, siguro, hallelujah, tanggapin natin na may isang araw na hindi mabuti, pero 6 na araw yung asahan nating tayo po'y pagpapalain ng Panginoon. Amen. So bukas, huwag kayong umasang pangit ang araw. Amen. Pagising natin bukas, expect natin, isa yan sa mga many good days. Amen. Bukas, hallelujah, pagbangon natin sa umaga. Hindi ko lang alam bakit naging kasabihan yung pangit daw ang araw ng umaga pagka ikaw ay bumangon sa maling panig ng higaan. Kahit naman saan panig ng higaan ka bumangon, basta nadulas ka't nadapa sa kama, masakit talaga yun kahit saan. Amen. So, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Apo, hallelujah. Iyan po'y sinabi ni Santiago mga 1,000 taon ng nakaraan. At kung sino man yung nalalapit sa pagbabalik ng Panginoon, tayo na po yun. Pero nyo sabihin ni Santiago na magpakatibay tayo sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon, 2,000 taon ng nakaraan ang sabihin yan. Kaya kung merong malapit na mga tao na makakaranas ng pagbabalik ng Panginoon, ikaw yun at ako. Tayo na ang pinakamalapit na henerasyong makasusumpong ng kanyang malapit na pagbabalik. Kaya magpakatatag po tayo. Sabihin nga natin sa ating katabi, magpakatibay tayo. Amen. Hallelujah. Sapagkat tayo na yung malapit na malapit sa pagbabalik ng ating Panginoon. May nagsasabi ng mga Bible scholars na tayo na raw yung huling henerasyon ng mga henerations. Nasa mga huling araw ng mga huling araw. Nasa huling buwan ng mga huling buwan. We are in the last of the last days. At kitang-kita natin. Kahapon nabalita yung talagang ginigipit ang bansang Israel. At kahapon ay binalita na merong isang barko sa Mediterranean ba na nilapagan ng mga Yemenis. Tapos may mga crew na
Nicaraguan, tapos mga Pilipino at mga British. Mga Romania, tapos may mga Pilipinong crew. At ang lumapag mga Yemenis na ang kanilang objective ay sikilin yung may-ari ng barko, yung Galaxy Universe, at akala nila ang may-ari ng barko ay Israelita. Hindi nila alam na yung may-ari ng barko ay British. Kaya mahigpit na po ngayon ang talagang labanan. At kapag nakisawsaw na at nag-escalate dahil makikisali ng mga hindi dapat sumali, ito na po, hudyat na ng paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi lang natin nararamdaman dito po sa atin sa Pasig, dito po sa Metro Manila, pero sa mga karatig na mga bansa ay daman-daman na po ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga Palestinian Middle East nations. Pinanood ko naman kagabi yung bahasa Samar na ang patak ng ulan sa loob lang isang linggo ay katumbas ng halos isang buwan. Sa Katarman. At tapos yung 6.8 na intensity sa Davao. Sabi ko nga talagang niyayanig ang Davao, niyayanig ang Mindanao. At kaya lahat ng ito ay badya na malapit na talagang dumating at nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang panawagan po sa atin, tibayan natin ang ating loob. Huwag tayong aayaw, huwag tayong susuko, at hallelujah, magpakatibay po tayo. Anong verse na po yan? Verse 8. Sa New King James, ang sabi po, you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. So, ibig sabihin ng establish your heart ay maging firm, maging stable, maging strong ang ating puso na hindi tayo patitinag at hindi tayo padadaig sa anumang mga pagsubok at problemang dumaraan sa buhay natin. Amen? So, magpakatatag po tayo. Praise God. Hawakan nga natin yung kamay ng ating katabi. Magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo. Amen. Hallelujah. Praise God. So mga kapatid, tayo uli ang kinakausap. Mga kapatid, wag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So kasi pag may mga problema, ikaw kasi. Pag kami nangyayari, ikaw kasi. Sa mga pangit na mga pangyayari sa buhay natin, ang panawagan, wag na kayong magsisihan sa isa't isa. So, magsinghalan ba ang nakalagay sa translation mo? Parang walang ganun translation, Amen. Wag na kayong magsisihan sa isa't isa sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ilang beses na po binanggit yung malapit nang dumating? 3 beses na po. Sa iilang talata, 3 beses na ine-emphasize na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Yung judge malapit nang dumating. Bagamat yung judgment ay sa darating panahon, sapagkat tayo po'y nasa dispensation pa ng grace, pero may darating na judgment time. At alam nyo, iba ang judgment sa nation of Israel kaysa sa mga born-again children of God. Maniwala kayo, may hatol sa bansang Israel na hindi katulad ng hatol sa mga anak ng Diyos. At napakapalad po natin sapagkat ibang-iba yung kahatulang inilalaan para sa kanyang sariling piniling bansang Israel kaysa sa mga anak ng Diyos. Tayo po, wala ng condemnation sa atin There is therefore now no punishment unto those who are in union with Christ.
Kaya kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, wala ka nang hinihintay na kaparusahan na ipapataw ang Panginoon sa iyo. Maniwala kayo, wala nang ipapataw na kaparusahan ng Diyos sa atin na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang hinihintay natin ay gantimpalang igagawad sa ating pagkikipag-isa sa ating Panginoon. Kaya po yung Judgment Day, hindi po ibig sabihin ng Judgment Day, yung pagdating ng judge, yung hukom, ay huhukuman tayo sa mga bagay na ginawa mong masama at sa mga bagay mong ginawang tama. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala na pong nakalaang judgment para sa atin. Kung hindi po reward ang ipagkakaloob sa atin at that day na tayo po ay haharap sa ating Panginoon. Sapagkat malinaw na idinidiin po ng sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay wala ng kaparusahan. There is therefore now no condemnation. At walang kasalanang magdadala sa iyo sa kapahamakan sapagkat lahat ng mga kasalanan ay napatawad na ng ating Panginoong Jesus. Na-deal na po yan sa krus ng Kalbaryo. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Ibig sabihin ng at hand, abot kamay na. At hand is abot kamay na. Nandiyan na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya, hallelujah, boring man ang buhay, mahirap man ang buhay, the coming of the Lord is at hand. It is within our reach. Malapit na po. Amen. Hallelujah. So, iwasan na po natin ang pagsisihan sa isa't isa. Behold, the judge is standing at the door. Verse 10. My brethren, ang sabi po, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Na ang tayo po ay may mga halimbawa ng mga propeta. Na kapag babasahin natin ng lumang tipan, may mga propetang dumaan sa mahigpit na pagsubok, subalit sila po ay nagpakatatag at nagtiis hanggang sa huli. At ang sabi po, tularan natin ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, sa kabila ng mga pinagdaanang mga pagsubok, pag-uusig, at kapigatian ng mga propeta, sila po ay nagpakatatag at nagpakatibay sa ngalan ng Panginoon. Na buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Kaya yan ang panawagan po sa bawat isa sa atin. Ang sarap alalahanin ito, no? At tularan natin ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Sila ay nagtiis ng kahirapan. At tayo man din ay daraan sa mga panahon ng pagtitiis, balit magpakatatag po tayo. Amen. Bahagi ba ng buhay ang pagtitiis sa kahirapan? Bahagi po ng existence natin kasi yan eh. Kaya yung mga pastor na nangangakong pag na-born again ka, wala ka ng problema, sinungaling. Pag sinabing nakipag-isa ka kay Kristo, wala ng problema. Ang buhay, lagi na lang masayang tunay. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan po, pag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, tulad ni Jesus na inusig ng walang dahilan, ikaw ay uusigin din sa mga panahong wala namang kadahi-dahilan. Naiinis sila sa iyong kabutihan. Hindi, kumbaga, naaasar sila na ikaw ay mabait. Naaasar yung mga tao na ikaw ay mabuti, na ikaw ay pinagpapala. Bakit maraming taong naaasar sa iyo na sa kabila ng alam nilang may problema ka, nakangiti ka pa rin? Marami naaasar sa iyo, no? Bakit ganun? Tapos kung ano-ano iisipin sa iyo na ano naman ang diferensya kung ikaw ay maging masaya sa gitna ng alam nilang may problema ka, sapagkat alam mong kasama mo ang Panginoon. Ang tawag po dyan, pag-uusig ng walang dahilan. Katulad ng Panginoon na inuusig ng wala namang kadahi-dahilan. Ang Panginoon nga, inusig na napakabait na tao, walang kasalanan eh. Usigin mo dahil napakabait at meron na bang nagsabi sa inyo na, alam mo, naiinis ako sa iyo, ang bait-bait mo? Meron na bang nagsabi sa inyong ganyan? Alam mo, naaasar ako sa iyo, ang bait-bait mo kasi.
Ako sa akin may nagsabi ng ganyan eh. Alam mo, isa lang masasabi ko sa iyo, Bishop Willie, masyado kang mabait. Diba? Parang ganon. Parang naaasar ako sa iyo, ang bait-bait mo. Parang ganon. So, hallelujah, magpakatatag po tayo. Magpakatibay po tayo. Tularan po natin ang mga propeta na buong tiyaga silang nagtiis sa panahon ng kahirapan. At ito po yung talata na pag-uusapan po natin, verse 11. Amen. Basahin nga natin lahat. Tayo pong lahat. 1, 2, 3. Sinasabi natin, mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa niya ng kanyang Panginoon at gawin. Talagang napakabuti at tunay na makapawain ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede pong sabihin natin malakas na Amen. Amen. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Hallelujah. So, sabi po, sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Totoo ba yon na mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis? Mapalad po. Mapalad ang taong marunong magtiyaga. Sapagkat alam natin, di ba, ang may tiyaga, may kamote. Hallelujah. May nilaga. Amen. Ang sabi po, ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Alam po ninyo, ang nakalulungkot na pag-aaral na ididiin yung pagtsatsaga at pagtitiis ni Job, ang hindi na pag-aaralan at idinidiin ay yung ginawa ng Panginoon sa kanya sa bandang huli at yung kabutihan ng Panginoon na totoong mahabagin ang ating Panginoon. Bakit kapag tayo'y nag-aaral, especially under the law, ang emphasis natin yung paghihirap ni Job? Bakit ang ine-emphasize natin yung pagtitiis ni Job? Yung mga sakripisyo ni Job, yung mga paghihirap ni Job. Tapos nakakaligtaan natin na ang kasaysayang ito hindi patungkol sa isang lalaking mabuti na pinahirapan ng Diyos. O hindi ang kasaysayan ng kwento ni Job ay patungkol sa mabuting Diyos na kasama mo sa gitna ng lahat ng pagtitiis at paghihirap. We are emphasizing the sufferings of Job, when in reality, we emphasize the goodness of our God. We emphasize the compassion and the mercy of our God, that at the end, yung intention niya sa lahat ng paghihirap natin, yung dulo ng kanyang intensyon ay iparana sa iyo na sa lahat ng pinagdaraanan mo, hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan, at sa gitna ng lahat ng pagtitiis mo, nandyan ang Panginoon kasama mo. Through thick and thin, nandyan siya. At ang intention niya sa lahat ng nararanasan mo, sa bandang huli ay makita mong mabuti ang Diyos. Sa dakong huli, makita mo na ang Diyos ay mahabagin. Alang nakakalungkot na kapag tayo nangangaral, lalo na under the law, masyado nating ine-emphasize yung perseverance ni Job. Masyado nating ine-emphasize yung sufferings ni Job. At ang masakit pa po dyan, iniuugnay natin ang Diyos na may kagagawan ng lahat ng kanyang sufferings. Yan ang masakit. Na po, wag na natin, sabihin na natin, mahalagang pag-aralan yung mga perseverance o yung mga sufferings ni Job, pero wag naman sana nating ibibintang sa Panginoon ang lahat ng kanyang sufferings. Sapagkat sa maniwala kayo hindi ang Diyos ang may kagagawan ng lahat ng paghihirap ni Job. Kaya lang pag pinag-aaralan, especially under the law, we are emphasizing the sufferings of Job, and the sad part of it is we consider God as the one giving troubles kapag tayo po ay may suffering. Hallelujah. Di ba? Kayo ba ganun din pagka, halimbawa, meron kayong sakit at karamdaman? Anong mga itinatanong ninyo pag nagkakasakit kayo? Sasabihin ninyo, ano kaya nakain ko?
at ako ay sinamaan ng katawan. Di ba? So, tanong mo sa sarili mo, bakit ako may sakit? Ano kaya nakain ko? Ang kinain ko lang naman kanina ay pansit. Parang ganon. Hindi naman luto ni Auntie Susan. So, pansit. Ano kaya ang nakain ko na sumama yung tiyan ko? Tapos, ginataang mais. Ako naman kumain, di naman sumama ang tiyan ko eh. Tapos minsan, ano kaya ang dahilan bakit ako may sakit? Bandang huli, pagka hindi ka maingat, ano kaya nagawa kong kasalanan na pinarurusahan na naman ako ng Panginoon? So yun ang ibibintang na naman natin sa Panginoon. Ano na naman kaya ang nagawa kong mali? Bakit ako pinarurusahan na naman ng ating Panginoon? Kaya masakit tanggapin na kapag may mga pangit na mga pangyayari sa buhay natin at hindi tayo matatag at matibay sa mga napapakinggan nating mga aral, ibibintang natin sa Panginoon yung mga kasawian natin, yung mga kadalamhatian natin, when in reality, hindi po yan totoo. Parang, kasi kung magpapapakinig ka sa mga marites na kung ano-ano lang ang sasabihin patungkol sa Panginoon, may iba yung pagkakilala mo, may iba yung view mo patungkol sa Diyos eh. Katulad po ito, basahin natin yung 42 na kabanata ni Job, talata 11. Pag-aralan natin yung hallelujah, yung mga kapatid ni Job. Yung mga kapatid ni Job. 42:11. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Ito pong talatang ito ay yung panahong si Job ay na-restore na. Chapter 42 na po yan eh. So naibalik na kay Job yung lahat ng nawala sa kanya. Si Job ay pinagpapala na at ang nakalulungkot nung pinagpapala na si Job, naalala na siya ng kanyang mga kaibigan at mga kapatid, pati yung mga kamag-anak. Pero nung si Job ay kinakamot yung kanyang sugat ng nabasag na paso sa tabi-tabi lang, walang mga kamag-anak, kapatid at kaibigan dumadalaw sa kanya eh. Wala po. Nung panahong siya ay nawala na ng kayamanan, nawala na ng kabuhayan, nawala na ng kalusugan, nawala na sa kanya yung kanyang mga anak. Actually, 10 yung anak niya eh. Nasaan yung mga uncle at auntie na dapat ay nakiramay para ilibing yung 10 anak niya? Wala din sila eh. Nung inililibing ni Job yung 7 anak na lalaki at 3 anak na babae, walang mga uncle, walang mga friend, walang mga relative na dumamay sa kanila. Si Job lang mag-isa ang naglibing ng kanyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Wala, hindi nabanggit sa talata ng Biblia na nung si Job ay naghihirap at nagsasaper, nandyang nakikiramay ang kanyang mga kamag-anak, kapatid at mga kaibigan. Pero nung si Job ay masagana na, naibalik na, naging 14,000 na yung kanyang kamelyo, 7,000 na yung nagbalik na yung kanyang kayamanan. Pati, andyan po, dumalaw yung kanyang mga kapatid. So yung dating invisible, naging visible nung siya'y masagana na. Ganyan, nakaka-relate ba kayo? Nung kayo naghahanap ng mauutangan, wala kayong mautangang kamag-anak. Pero nung kayo ay nananagana na, nandyan na yung mga sila na nangungutang. Hindi ka naman makahindi, nagpapautang ka. Pero yan ang katotohanan. Sabi po, bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. So sabi, parang last Sunday din to Sa pagbabasahin mo sa meron ba susunod na talata dyan? Meron susunod na talata
Amen. Hindi yan. Sa New King James Translation po kasi, ang sabi po, they comforted and consoled him, sa NIV, they comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought on him. The Lord had brought on him. So ang sabi po, sila nakiramay sa nangyari, ang sabi po sa NIV, nakiramay sa nangyari patungkol sa trouble na dinala ng Panginoon sa kanya. So, mga kapatid mo yan, mga kaibigan mo yan, mga kamag-anak mo yan, sasabihin nila sa'yo, kung halimbawa ikaw si Job, sasabihin nila sa'yo, Job, nakikiramay kami sa'yo sa ginawa ng Panginoon na kaparusahan sa'yo. Sasang-ayon kaya kayo? Pupuntahan ko si Kuya Ali, nakikiramay ako sa iyong kadalamhatian at nakikiramay ako sa iyong mga dinanas na paghihirap na ang Diyos ang may kagagawan. Will you listen to that? Na ibinibintang sa lahat ng mga pangyayari sa Kanya, ang Diyos ang may kagagawan. Hallelujah! At may mga nangangaral na yan naman ay totoo, yan naman ay tama. Sapagkat kapag babasahin mo yung unang kabanata, nag-usap ang Diyos si Satanas at pinag-usapan nila na pinapayagan ng Diyos na si Job ay pahirapan. Basahin nga natin yon, yung kabanatang una. Ito nagiging premise kasi na sinasabi ng marami, hindi ba talaga ang Diyos naman ang pumayag na si Job ay pahirapan? Ayon sa kanilang pag-uusap. Tingnan po natin, kabanatang una. Hallelujah. Kabanatang una. Bilis ng panahon, no? 7:59 na kaagad. Nasa introduction pa lang ako. Hallelujah. Amen. So sabi po doon sa chapter 1 po. Chapter 1. Tingnan natin yung usapan ni Job. Amen. Ito po yung panahon, actually, parang kailan ba nasulat ito na bakit ganito ang relasyon ni Satanas sa Diyos? Kailan ba ito nasulat? Ang sabi po ng mga Bible scholar, bagamat walang nakatitiyak, ang pagkakasulat ng aklat ni Job ay bago pa isulat ang aklat ng Pentateuch. Bago pa isulat yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So dito, malinaw na nagre-report pa yung mga sons of God kasama si Satanas sa Diyos. Basahin nga natin nun, hallelujah. On one day, the angels came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. Sa ibang translation po, one day the sons of God. Sa King James, ang sabi po, sons of God yan eh. So yung pong sons of God, hallelujah, basahin po natin. There was a man in the land of Uz. Yung Uz ay eastern part po ng Chaldea, eastern part po. So yung land of Uz ay literal po na lupa yan. Hindi po yan katangkaisipan. Yan po ay situated dito po yung Chaldea, nandito po yung Uz. Nandito po yung Promised Land, nandito po yung Uz. So parang in the eastern part, located po yung Uz. At meron pong isang lalaki, ang pangalan ay si Job. Ang sabi po, blameless and upright, one who feared God and shunned evil. So, naniniwala ba kayo dito? Na si Job ay blameless and upright? Na si Job ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan? Hallelujah. Yan po ay totoo in the context of grace. Sapagkat ang tingin po ng Diyos kay Job ay upright.
Ang tingin ng Diyos kay Job ay blameless. Ang tingin ng Diyos kay Job ay may takot, banal na pagkatakot sa Diyos at isang nilalang na lumalayo sa kasalanan. Naniniwala ba kayo na under grace, ang tingin din ng Diyos sa iyo ay upright? Ang tingin din ng Diyos sa iyo, blameless. Ang tingin ng Diyos sa atin, one who feared God and one who shunned evil. Ang konteksto po nito, yan ang identity na dala-dala ni Job before the sight of the Almighty God. Pero hindi po yan ang kanyang kalikasan bilang tao. Sapagkat si Job po, ang daming pagkakasala na ginawa. Ang daming pagbibintang, paninisi at complaint na ginawa laban sa Panginoong Diyos. Kaya yan po sinasabi ng Panginoon nang siya po ay nasa konteksto po ng grasya. Sapagkat ang konteksto ng grasya, ganyan din ang tingin ng Diyos sa iyo. Sa harap ng Diyos, ikaw ay banal. Sa harap ng Diyos, ikaw ay walang kapintasan. Sa harap ng Diyos, ikaw ay may banal na pagkatakot. Sa harap ng Diyos, ikaw ay lumalayo sa kasalanan. Sapagkat yan ang totoong larawan ng iyong na-born again na identity. Apo, kasi hindi yan po ang totoong nangyari kay Job. Kaya kung hihinto ka lang dyan, praise God. Pero kapag ipagpapatuloy mo pagbasa, makikita mo na sinisisi ng Diyos, bakit isinilang pa ako? Hallelujah. Bakit ganito nangyayari? Ang kapaitan ko, sinasabi ko sa iyo, pero hindi ka naman nakikinig. Apo, sinasabi niya yan. Maraming beses po. Kaya basahin niyo yung aklat ni Job. Makikita niyo mula sa verse chapter 3 hanggang doon sa pagkatapos. Si Job ay kung ano-ano ang pinagsasabi laban sa Panginoon. Amen. So patuloy po natin ang pagbasa. Hallelujah. Verse 2. He has 7 sons and 3 daughters born to him. So, 7 possession niya, 7,000 sheep. Naging 14,000 po yan. 3,000 camels, naging 6,000. 500 yoke of oxen, naging 1,000. 500 female donkey, naging 1,000. Tapos, yung household po niya, ibinalik. At siya po ang naging, ibinalik yung doble po ang kanyang naging kayamanan. At the end ng buhay po ni Job. Yan po yung original na setting po niya. Verse 4. And his sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite the 3 sisters to eat and drink with them. So, ganyan po yung kanilang habit, yung kanilang tradisyon. Lagi silang nagsasalo-salo. Masaya yung pamilya nila eh. So, it was when the days of feasting had run their course, that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all, 10. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. And thus Job did regularly. So naging tradisyon kay Job na siya po ay nag-aalay at naghahandog ng alay at handog para sa kasalanan ng kanyang 10 anak. At yan po ay naging tradisyon sa sobrang takot niya na may mangyari sa mga anak niya dahil sila ay nagkakasala. So si Job ang on behalf sa kapakanan ng kanyang mga anak, siya ang naghahandog ng regular na paghahandog para sa kasalanan ng mga anak niya. Bakit po? Kasi natatakot siya. Hindi dahil hallelujah. Ang purpose, ang objective niya is natatakot siya na baka may mangyari sa mga anak niya. At yung kinatatakutan niya, nangyari. Kaya nga sinasabi natin, marami kayong kinatatakutan na hindi dapat katakutan na nangyayari sa atin. Kwento ko nga yun, di ba? Yung isang mayamang manunugal na kada gabi nananaginip, pag pumikit ang mata, nananaginip na yung kanyang alagang kabayo ay matatalo sa Kentucky Derby. Lagi niyang napapaginipan. Kapapanaginip, natatakot na siya
na yung kabayo niya matatalo sa Kentucky Derby. Eh dahil sa takot, natalo nga. Kung ano yung kinatatakutan mo, yun ang malimit na nangyayari. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. So, may mga debate dito na sino ba daw yung sons of God na humaharap sa Panginoon kasama si Satanas. Ayon po sa pag-aaral, yung mga sons of God dyan, sa NIV, angels. At yung mga angels na yan, hindi yung good angels. Yan yung mga fallen angels na kasama si Satanas. Ang leader nila dyan, si Satanas eh. Nagre-report yung mga fallen angels sa Panginoon, kasama si Satanas na nagre-report. So, marahil ang pagkasulat nito ay matagal na panahon na. Mga 6th century, sabi ng mga Bible scholars, mga 6th century na hindi pa na isusulat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kasi dito nag-uusap pa ang Diyos at si Satanas eh. Kasama ng mga fallen angels. So yung sons of God, hallelujah, kasama ni si Satanas. Dito po sa takbo ng kanilang discussion, natanong ng Diyos si Satanas. Sabi ng Panginoon kay Satanas, Satanas, saan ka galing? Diyan lang po, nagliwaliw. Nag-uusap si Satanas at ang Panginoong Diyos. Sabi, so from going to and fro on the earth, namamasya lang po, panikpanaog. So kaya yung mga nagsasabing nagpapanikpanaog daw sa langit, si Satanas lang ang nagpapanikpanaog eh. Si Satanas lang po ang nagpanikpanaog sa langit, dito sa lupa. Kaya yung mga nagsasabing mga propeta na nagpapanikpanaog daw sila, amen. Meron akong kakilalang nagpapanikpanaog na propeta ngayon. Kaibigan ng isang mayaman dito sa, hallelujah. Amen. Taga-Pasay, yung may-ari ng hallelujah. Amen. Tapos ang daming naniniwala, nagpapanikpanaog daw siya sa langit at sa lupa. Propeta po yan. Ngayon, buhay na buhay. Propeta po na nagsasabing nagpapanikpanaog daw siya sa langit at sa lupa. Ang nagsabi lang nagpapanikpanaog, si Satanas eh. So sabi, and from walking back and forth on it. Tapos tinanong na naman ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 8, napansin mo ba yung servant kong si Job? Bakit kasi sinabi pa ng Panginoon na napansin mo ba yung servant kong si Job? Sabi, there is none like him on the earth, blameless, upright, one who fears God and shuns evil. Coming from the mouth of our God, yan po ang kanyang identity in the sight of the Almighty God. Yan ang pagkakilala ng Diyos kay Job. Hallelujah. Tulad ng pagkakilala sa atin. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pagkakilala ng Diyos sa iyo ay banal, matuwid, lumalayo sa kasalanan, at may banal na pagkatakot sa Diyos. Tanong, nagkakasala ba kayo? Amen. So, ganun din po si Job. Yun ang pananaw ng Diyos sa kanya, pero hindi yon ang nagiging takbo ng buhay niya. Amen. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Sa palagay mo, Diyos, si Job ba matatakot sa iyo ng walang dahilan? Siguradong may dahilan kaya siya naglilingkod sa iyo. So sabi po, verse 10, have you not made a hedge around him, around his household? Ibig sabihin, merong bakod ng pag-iingat, may bakod ng proteksyon na ibinigay mo kay Job sa bawat side nito. You have blessed the work of his hands. Tingnan ninyo, bakit pinagpala si Job ng ganun karaming pagpapala? Malinaw po dyan ang pagpapala ni Job galing sa kamay ng Panginoon. You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land.
So, ang source ng pagpapala ni Job ay ang Panginoong Diyos. Yan po ang katibayan. Yan pong talatang yan, ang katibayan na lahat ng pagpapala ni Job ay galing sa Panginoon. You have blessed the work of His hands. Tapos ang sabi sa verse 11, now stretch out your hand and touch all that He has, and He will surely curse you to your face. So anong sabi ni Satanas? Subukan mo. Iunat mo ang kamay mo, Diyos. Inuutusan dito ba sino inuutusan niya? Inuutusan ni Satanas ang Diyos eh. At ang sabi ni Satanas sa Diyos, iunat mo kamay mo kay Job. At ang sabi po, at lahat ng pagpapala niya, kantiin mo. Kung hindi, sumpain ka niya sa kanyang muka. So, inuutusan niya ang Diyos. And the Lord said, behold, all that He has is in your power. Pag-aralan po natin ito. Bakit nasabi ng Diyos na si Job at ang lahat ng may paari-arian niya, si Satanas ang may kapangyarihan? Apo, bakit sinabi ng Diyos? Behold, all that He has is in your power. Alam po ninyo itong salitang ito, declaration of facts. Sapagkat ang katotohanan nang ibigay ni Adan ang authority and dominion sa kamay ni Satanas, si Satanas na ang may kapangyarihan ng sanlibutan. Kaya tayo po, malibang makipag-isa kay Kristo Jesus, ay mananatiling hawak ni Satanas. Pero palibhasa tayo po'y nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na si Satanas ang ating Panginoon, si Kristo na ang ating Panginoon. Pero hanggang hindi po siya ginagawang Panginoon ng buhay mo, may kapangyarihan si Satanas sa buhay mo, sapagkat si Satanas ang may kapamahalaan ng sanlibutan ito. Kaya yung sinasabi ng Diyos, behold, all that He has is in your power, is a statement of facts. Alam ng Diyos na isang araw, yung dominion and complete authority na ibinigay ng Diyos kay Adan, kusang ibinigay ni Adan sa kamay ni Satanas, sa hardin ng Eden. At buhat ng ipagkatiwala ni Adan ang kapamahalaan, ang authority kay Satanas, si Satanas na ang naging Diyos ng sanlibutan ito. Siya na ang naging prinsipe ng sanlibutan ito. Kaya ito pong declaration na ito, hindi pagpapahintulot ng Diyos kay Satanas, kung hindi pagpapahayag ng katotohanan na, hallelujah, magagawa mo ang kahit anong gawin mo kay Job, sapagkat ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng meron si Job. Hindi ako. Sabi ng Panginoon, behold, all that He has is in your power. At yan ang dahilan kung bakit si Job ay nagawang lapastangahin ni Satanas. Nagawang pahirapan ni Satanas. Nagawang bigyan ng lahat ng pagsubok. Hindi dahil pinayagan ng Diyos. Kung hindi yan ang kapangyarihang ibinigay ni Adan kay Satanas. Ang pakiusap nga lang ng Diyos ay, all that He has is in your power. Huwag mo lamang kakantiin ang buhay niya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Hallelujah. Yun lang ang pakiusap ng Diyos sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya po tayo, malibang tanggapin natin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nananatiling ang Panginoon ng sanlibutan ay si Satanas pa rin. Hallelujah, malibang ikaw ay makipag-isa kay Kristo Jesus, ikaw ay hahanguin mula sa kapangyarihan at kaharian ng kadiliman at isasalin sa kaharian ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Because at this point in time, kahit nanalo na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, si Satanas pa rin ang prinsipe ng sanlibutan ito. Siya pa rin ang may, hallelujah, ahahawak pa rin niya ang kapamahalaan ng sanlibutan. Malibang sumapit ang Panginoon, panahon na that the kingdom of this world will become the kingdom of our God.
Amen. Hallelujah. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Pag alis ni Satanas, parang sinasabi na gawin mo na gusto mong gawin. Pag kasabi nun, alis na kaagad si Satanas eh. Pinuntahan na kaagad si Job. Now, there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And the messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. Tapos merong mga sabayans. When the sabayans, ito po mga sabayans, ito po yung galing sa kaharian ng Sheba. Narinig niyo na ba yung Queen of Sheba? Yung isa sa naging asawa ni Haring Solomon, si Queen of Sheba. Yan po yung mga sabayans. So, ibig sabihin, yung land of Uz, malapit lang sa Sheba. Dinaluhong sila nung mga sabayans. Pinagpapatay yung kanyang mga lingkod, pinatay na lahat. Pagkatapos, meron lang isang binuhay para mag-report kay Job. Amen. Tapos verse, while he was still speaking, the fire of God fell from heaven and burned up sheep and servants, consumed, hallelujah. Meron nakatakas para i-report na yung mga alaga nyong mga hayop ay namatay na. 6:17, while he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed 3 bands. Tapos ninakaw. So, sino po yung mga Chaldeans? Narinig niyo na ba yung Chaldea? Hindi ba si Abraham is from the Ur of Chaldees? So, si Abraham po galing sa Chaldea. Kaya, yung po mga Chaldeans, yan naman din yung pumatay, tapos may nakatakas, tapos ni-report din. Lahat ng ari-arian mo, wala na. Verse 18. Sino may kagagawa ng lahat ng yan? Diyos? Pinayagan ng Diyos? No. Kaya kung may mga pangit na bagay na nangyayari sa atin, wag mong ibibintang sa Panginoon. Hindi siyang may kagagawan. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. Pagkatapos, then suddenly a great wind came from across the wilderness, hallelujah, and struck the four corners of the house. Lahat ng anak mo ay namatay. Hallelujah. So nawala ang kayamanan, nawala ang mga anak, nawala ang mga alagang hayop, nawala ang ari-arian, pati yung mga anak niya. Yung mga anak niya ay wala na. So yung Chaldea po, modern day Iran. Iraq, modern day Iraq. Yun po yun. Kaya totoo po yung land of Uz. Hindi po yan katang-isip. Then Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell to the ground and worshiped. Tapos 21. Hallelujah. Naked I came from my mother's womb. Naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So ito po ngayon yung isang nakalalasong mensahe under the law na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang bumabawi. Yan ang naging pananaw ni Job na ang Diyos ang nagbigay pero ang Diyos din ang kukuha. So binigyan ka ng Diyos ng kalusugan, kukunin ng kalusugan, bibigyan ka ng sakit. Binigyan ka ng Diyos ng kasaganaan, babawiin niya yung kasaganaan, tapos ikaw ay pahihirapan. Naniniwala ba kayo doon? Yan pong talatang yan, hindi ang Diyos ang may sabi. Yan po ay galing sa maling opinyon ni Job patungkol sa Diyos. Na wag nating gagamiting panuntunan ng ating opinyon patungkol sa Kanya. Sapagkat sa ilalim ng grasya, ang Diyos kapag nagbigay, hindi binabawi ang Kanyang mga ibinigay. Maniwala kayo kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi niya na binabawi. At kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi siya nanunumbat. James chapter 1,
Pag siya nagbigay, hindi siya nanunumbat. Amen. Kayo nanunumbat? Amen. Ang Diyos hindi nanunumbat. Amen. Amen. At ang Diyos, pag nagbigay, hindi binabawi. Sabi po sa Roma 11:29, hallelujah, the gifts and the callings of our God is irrevocable. Hindi niya binabawi. Sa Message Translation, yung Romans 11:29, ang sabi po, hindi siya regretful na ibigay ito sa atin. At hindi niya binabawi. Hallelujah. The gifts and calling of God are irrevocable. Tignan po nyo, the gifts, tapos yung calling, singular. Maraming gifts kasi. Lahat ng tinatanggap natin sa Diyos, gifts. Salvation gift, faith gift, grace gift, healing gift. Lahat ng meron tayong pagpapala, basta sa Diyos galing, gift, regalo. At kapag regalo, hindi mo pinaghirapan. Pag regalo, hindi mo binili. Pag regalo, hindi mo binayaran. Ang regalo, tinatanggap ng kusang loob. At lahat ng meron tayong ibinibigay ng Diyos sa kamay niya, galing sa kamay niya, lahat ng ito, regalo. Wala kang tatanggapin sa kamay ng Ama na hindi regalo ang tawag. Amen? Hallelujah. You do not earn it, you do not work for it, you do not even deserve, yet you receive because these are gifts. Tapos may calling, and the calling of God. Amen? Yung kung may calling ka, yung calling mo hindi niya babawiin. Kung ayaw mong gamitin, hallelujah, nandyan lang yan. Pero hindi niya na yan babawiin sa'yo. Hanggang mamulat ka na ikaw pala'y tinawag niya. Sa Message Translation, tingnan nga natin, Kuya Noel. Sa Message Translation, yung Romans 11:29. Hallelujah. Linaw po niyan eh. Kaya yung salvation natin, gift. Now, salvation, ito, mababaw na ba na mababaw, simpleng premise. Yung bang salvation natin, gift? Tanong ko lang po sa inyo, yung bang kaligtasan nyo regalo ng Diyos? Pinaghirapan nyo ba yung para kayo maligtas? Hindi. Tanong, yung bang kaligtasan nyo na regalo, binabawi niya? So, ibig sabihin, hindi nawawala ang ating salvation. Kaya yung naniniwalang ang salvation ay nawawala, hindi regalong tinanggap mo yan. Malinaw po dito, lahat ng regalong tinanggap natin, hindi niya babawiin. At isa sa inirigalo sa iyo ay buhay na walang hanggan. Isa sa inirigalo sa atin ay kaligtasan. Ano't ano man ang mangyari, niregaluhan ka ng salvation at ang salvation mo kung regalo, hindi niya babawiin. Kaya ang salvation mo hindi na mawawala. You will never lose your salvation. Can anyone lose salvation? No! Because your salvation is a gift from God. Amen. Nagsabi po, hallelujah. Yung sa huli po, God's gifts and God's call are under full warranty. So, under full warranty, ibig sabihin, ginagarantiyahan niya. Ang kaligtasan mo intact. Ang pagpapala mo intact. Lahat ng meron kang mabuting bagay na galing sa Panginoon ay under full warranty. Never canceled, never rescinded. So, hindi binabawi. Hindi nawawala. Kaya wag kayong maniwala pagka kayo, hallelujah, yung salvation natin, dapat mong ingatan. Kasi yung salvation mo, maaaring manakaw at mawala sa atin. Bawiin ng Diyos. Hindi po pwede yun eh. Sapagkat walang ibinigay ang Diyos sa iyo na babawiin niya pa. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, hallelujah, naantok mong katabi, amen. Sabihin mo sa kanya, sa kanya, yung ibinigay sa iyo, hindi na babawiin. Amen. Amen. Na anong gift ang galing sa Diyos? Kapag sa Diyos galing yung gift, di ba lahat ng gift na galing sa Diyos ay good and perfect? James 1:17, so the gifts and callings of God are under full warranty, never canceled.
Never cancel. Tapos, kapag gifts na galing sa Panginoon, anong katangian ng gift na galing sa Kanya? Every good gift, every perfect gift. Sabi ko nga dati, ang ini-emphasize namin dyan yung good gift, every perfect gift. Apo, masyado tayong nakatingin doon sa good and perfect. Pero under grace, nabaliktad. Ngayon, ang declaration na natin ay every good gift, every perfect gift is from above. So ngayon, ang emphasis natin ay gift. At kapag galing siya from above, from the Father of lights, siguradong good gift. Siguradong perfect gift. Amen? So walang galing sa Diyos na masama. At walang galing sa Diyos na pangit. Amen? Lakas na amen ni Pastor. Amen. Walang galing na pangit sa Diyos. Lahat ay magganap at mabuti. Kaya nga, pag may good, may God. Pag may God, may good. Because every good comes from God. So kapag may good, may God. Kapag may God, may good. Amen? Because God is all the time good. Hallelujah! God is all the time good. Kaya, hallelujah, wala kang masasabi. Oh my goodness. Praise God. So balik po tayo dun sa premise natin. Sa Job, ano na ba talata? Job 1:22. Siguro maganda pumunta na tayo dun sa verse, chapter 2, verse 6. Chapter 2, verse 6. Job, chapter 2, verse 6. Tapos, patuloy na lang natin next Wednesday. Amen? Kasi may piniprepare po akong series. Ang pamagat po ay yung Christmas message. Christmas gift. Praise God. Kuya Noel, pwedeng basahin natin yung mga nauna. Kahit talatang 3. And I will close with this. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, blameless and upright, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity." Tingnan po ninyo, ang tingin ng Diyos kay Job, man of integrity. Pero kung ano-ano pinagsasabi sa Panginoon, bandang huli. Pero yan kasi ang tingin ng Diyos sa kanya Parang tingin niya sa iyo. Ang tingin ng Diyos sa iyo, man of integrity ka. Under grace. Amen? Hallelujah. Although incited me against him to destroy him without cause. Sabi ng Diyos, abay pinipilit ako ni Satanas na wasakin ko si Job ng walang dahilan. Sabi ni Satanas, wasakin ko daw si Job ng walang dahilan. Kaya marami po nakikinig sa katuroang mali, ang Diyos daw pinahihirapan tayo ng wala namang dahilan. Winawasak daw ang buhay natin ng wala namang cause, wala namang dahilan. So yan ang sabi yan ang utos kasi ni Satanas sa Diyos Sirain mo siya kahit walang dahilan. Hallelujah. Verse 4. So Satan answered, skin for skin. Yes, all that a man has, he will give for his life. Balat sa balat, sabi po, stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. Abe, kung yung unang discussion nila, kaya ka naman sinasamba ni Job, may inilagay kang hedge of protection Binakuran mo siya at ang kanyang buong sambahayan ng bakod ng iyong pag-iingat.
Subukan mong alisin yung bakod ng pag-iingat kung hindi sumpain ka niyan sa mukha. Tapos, kaya ka naman sinasambat pinaglilingkuran, dahil siya'y lubos mong pinagpala. Alisin mo yung mga ari-arian niya. Kung hindi, ikaw ay sumpain niyan sa mukha. Ay di ginawa nga, nawala yung heads of protection. Alam niyo na ba na ang bawat isa sa atin may heads of protection now? Sino sa inyo naniniwala na meron kayong bakod ng pag-iingat ng Panginoon? Hallelujah. Maniwala po kayo. Alam ko yung mga nagmamaneho dito, makapag-testify na lagi nilang nararanasan yung heads of protection ng Panginoon. Malimit, ikaw ay patungo na sa kapahamakan, mamamatay ka na nga, pero ikaw ay iniingatan ng Panginoon. Maniwala kayo nang mag-drive po ako ng High Ace, yung bago pang High Ace. Pumunta kami sa Baguio, si Pastor Hill muntik nang himatayin. Dahil yung dinadaanan po namin, malalaglag na kami halos sa bangin. Pero ang pag-iingat ng Panginoon laging nandoon. May heads of protection. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang pag-iingat ng Panginoon, kasama mo ngayon. Amen! Hallelujah! Tapos sabi niya, hallelujah, alisin mo yung bakod na pag-iingat. Alisin mo yung lahat ng ari-arian niya. Tapos pangatlong hamon, subukan mong siya'y bigyan ng sakit. Balat sa balat. O hindi, sumpain ka niyan sa iyong mukha. Hallelujah, skin for skin, sabi po. Tapos ang sabi doon sa verse 6, and the Lord said, behold, he is in your hand, but spare his life. Parang, behold, he is in your power. Basta ingatan mo lang yung buhay niya. Ito hindi nabasa ng maraming nagtuturo na ang Diyos daw ang pinagmumulan ng lahat. Malinaw kasi sa verse 7, yung sagot kung sino ang may kagagawan. At ito ang may kagagawan. Verse 7. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. So sino ang may kagagawan? Sa ibang salin, so Satan afflict Job. So ang may kagagawan ng lahat ng ating afflictions, hindi ang Diyos. Ang may kagagawan ng lahat ng ating afflictions ay si Satanas. Hallelujah. Minsan ikaw, minsan yung katabi mo sa higaan, o minsan naman yung katabi mong bahay. Yan ang pinagmumulan ng iyong afflictions. Pero hindi ang Diyos. Kaya na ba nating paniwalaan? Sa ibang translation po kasi, so Satan afflict Job with painful boils. Pansinin po ninyo, from the sole of his foot to the crown of his head. So saan galing yung boil? Mula sa ibaba, paakyat sa itaas. Pero kapag ang Panginoon ang nagpagaling, pagagalingin ka niya mula sa itaas, papunta sa baba. So think about this. Kapag galing kay Satanas, galing sa ibaba, pataas. Pero kapag kagalingan galing sa Panginoon, mula sa itaas, pababa. Kaya pag nagpe-pray ka, be healed from the crown of your head to the sole of your feet. Hindi dito. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating pagwawakas, sarap pag-aralan, ano? Sarap pag-aralan. Kasi para matutunan natin pasalamatan ng Panginoon at huwag sisihin sa mga pangyayari sa buhay natin. Ang mensahe lang natin ngayong gabi ay, ang kasaysayan ni Job ay hindi patungkol sa isang mabuting tao na pinahirapan ng Diyos. Kung hindi ang kasaysayan ni Job ay patungkol sa mabuting Diyos
na nasa gitna ng lahat ng ating kahirapan sa buhay. Paano mo sasabihin galing sa Diyos ang sakit, samantalang siyang nagpapagaling? Bakit mo sasabihin sa Diyos galing ang kahirapan, samantalang siyang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan? Bakit mo sasabihin ang mga pangit, pahirap na mga bagay sa Kanya nagmumula, samantalang lahat lang ng ganap at mabuti, yun lang yung nanggagaling sa kamay ng ating mabuting Ama? Sa Acts chapter 10:38, we close with this. Hallelujah. Sabi po sa Acts 10:38, Jesus went about, hallelujah, doing good. Acts 10:38. Pakibasa po natin, tayo pong lahat, and we will pray. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing what? Doing good, and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Bakit nakagagawa si Jesus ng mabuti? Because God was with him. Bakit siya nakapagpapagaling ng lahat ng klase ng sakit at karamdaman? Because God was with him. Bakit siya nakapagpapalayas ng mga inaalihan ng masamang spirito? Because God was with him. And if God was with him, hallelujah, if God was with you, you can go around doing good. You can go around healing all manner of sickness and disease. And you can go around, hallelujah, delivering those who are oppressed, because God is with us. Tapos sasabihin natin sa Diyos, galing ang lahat ng ating kapighatian. Siyang may kagagawan ng ating kahirapan, ng ating sakit at karamdaman. When in reality, hallelujah, you can go around doing good, healing all who are oppressed, hallelujah, because God is always with us. Hallelujah, if there is God, there is good. If there is good, there is God. Because God is all the time good. Oh my goodness. Amen. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na minsan pa naming napakinggan ang iyong mga salita. Salitang nagpapahayag ng tamang opinyon patungkol sa iyo, aming Ama. Hindi ikaw ang Diyos na pinagmumula ng mga sakit. Hindi ikaw ang Diyos na pinagmumula ng aming kahirapan. Hindi sa iyo nagmumula ang kaguluhan, ang kapigatian ng buhay. Ngayon malinaw na ang kaaway mong ang diablong si Satanas, ang pangunahin sa lahat ng nagpapahirap, nagdadala ng sakit, ng gugulo. Siyang sinabi mong magnanakaw, na nagpunta upang magnakaw, magwasak, at pumatay. Samantalang ikaw, aming Ama, sinugo mo ang iyong anak upang kami bigyan ng buhay. Hindi lang isang buhay na pangkaraniwan, kung hindi buhay na kaaya-aya, buhay na masagana. Na nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, muli mong sinasariwa at pinapaalala sa amin, hallelujah, na ang Diyos namin ay Diyos na mabuti. At anumang nangyayari sa amin, ang intensyon mo sa dakong huli ay gawing mabuti ang kahit anumang masama sa buhay namin. What the devil meant for evil, God can turn it to be good. Kung ano ang binabalak ng demonyong masama, kaya mo itong baliktarin sa buhay namin upang kami ay makasumpong ng pagpapala. What the devil meant for evil, God can turn it around, and all things will work for the good of His children. Salamat po, Panginoon, ng marami. Hindi ka namin sisisihin, hindi kami magko-complain, hindi kami magma-murmur. Kung meron man kaming mga paghihirap, pagsubok,
Kung meron kami mga pagtitiis na nararanasan, hindi kami susuko, hindi kami aayaw, at lalong hindi namin babaguhin ang tamang opinyon patungkol sa iyo, Panginoon. Mula ngayong gabi, hallelujah, hayaan mong maghari sa amin ang tunay na anyo ng pananampalataya, at ang pananampalataya sa kahulugan nito ay mayroong kaming tama't mabuting opinyon patungkol sa aming Diyos. Faith is having the right opinion about God. Faith is having the good opinion about God. And so Lord, salamat po ng maraming marami. Sino man sa aming kalagitnaan ngayong gabi ang may pinagdaraanan, hallelujah, may problema sa sakit, sa karamdaman, nararanasan ang mga paghihirap at may pagsubok sa pananalapi. Kung meron mang kaguluhan patungkol sa relasyon pampamilya, dalangin namin, Panginoon, ngayong gabi sa lahat ng ito, ipakita mo na ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, at sa lahat ng ito, kasama ka namin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. So in the midst of all our trials, you are still with us. You will never leave us. You will never forsake us. And so, Lord, thank you so much, hallelujah, for the reminder of your word. Never, never, ever, the trials and troubles will all come from you. Hindi manggagaling sa iyo. We believe rather that in the midst of our trials, you are, hallelujah, with us. Salamat po, Panginoon, na maraming marami. Help us to stay strong, be established in the grace of our God, and be strong in the Lord and in the power of His might. Salamat po, Panginoon. Bless your people tonight. Even as we part ways, we thank you for your mercy, your compassion, your grace, and your goodness will always be with us. Even in our time of giving, bless your people as they give tonight. Multiply the seed and cause prosperity to abound beyond measure. Salamat po.